Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat para solusyonan ang mga krimen at iba pang iligal na gawaing nag-uugat mula sa mga pogo. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbisita niya kanina sa Pampanga. Magugunit ang sa Porac sa Pampanga na bisto ang operasyon ng iligal na pogo, habang sa Clark naman nakita ang isang hasyenda kung saan nakabase ang tinaguriang big boss ng mga pogo. Alam ko rin po, labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga ilegal na gawain kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo. Samantala, kaugnay naman ng mga pogo pa rin, nakakuha ng detalye si Senator Sherwin Gatchalian ng bilyon-bilyong pisong halaga ng pera ang naglabas-masok raw sa mga account ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Mismo ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang nagpadala ng kopya ng kanilang report sa senador. Matatandaang kahapon, inanunsyo ng AMLAC na pina-freeze na ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ni Mayor Go. Dito natin makikita na yung pera na nanggagaling sa iba't ibang lugar pumapasok sa bank account ni Alex Go in the amounts of billions. Tapos lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Sa ibang balita, matapos ang ilang buwang pagtatago, arestado na ang isa sa 5 kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Nahuli si Pauline Canada sa isang subdivision sa lungsod. Nagtulong-tulong ang Davao Region Police, Intelligence Group at Special Action Force sa operasyon. Si Canada ang isa sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa qualified human trafficking at child abuse cases. Siya rin ang number 6 most wanted ng Police Regional Office 11. Sa press conference ng Interior Government at Philippine National Police ngayong araw, sinabi nilang isang tip ang nagturo sa kinaroroonan ng suspect. Nakita raw kasi ng tipster ang isang babaeng kamukha ng nasa wanted poster na may pabuyang 1 milyong piso. Muli namang iginiit ni Interior Secretary Benhur Abalos na walang masama na may nagbigay ng pabuya para sa ikakahuli ng grupo ng suspect. Panawagan naman niya kay Kibuloy at sa 4 pa nitong kasama. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakipin. Ang amin lang pong mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Posibleng magpabigat ng daloy ng trapiko sa mga susunod na buwan ang planong pag-retrofit o patibayin ang Guadalupe Bridge sa Makati. Pero may pagtitiyak naman ng Department of Public Works and Highways. Alamin natin ang detalye mula kay Gerard De La Peña. Gerard, ano ba ang sinabi ng DPWH? Ruth, ngayon pa nga lang ay humihingi na ng paumanhin ng Department of Public Works and Highways doon sa abalang maaaring idulot ng pagpapatibay ng Guadalupe Bridge dyan sa Makati. Pero ang sabi ng DPWH ay hindi raw sisimulan yung retrofitting nitong Guadalupe Bridge hanggat hindi natatapos yung expansion o yung pagpapalawak ng EDSA. Sinabi yan ni Public Works Undersecretary Catalina Cabral sa Build Better More Forum na pinangunahan ng Presidential Communications Office dito sa New Clark City sa Tarlac na nagsimula kahapon. Gagawa raw ng additional outer link sa EDSA na siyang isa sa magiging alternatibong ruta. Sa ngayon nakikitang alternatibong ruta ang BGC Ortigas Link Bridge na nagkokonekta sa BGC at sa Barangay Capitolio sa Pasig. Gayun din ang kagagawa lang na Estrella Pantaleon Bridge na nagkokonekta naman sa Makati at Mandaluyong. Hinihintay din ng kagawaran ang traffic management plan mula sa MMDA. Sigurado raw na hindi ito magiging madali dahil din sa Greenways Project na ipinapagawa ng Department of Transportation sa MRT Guadalupe Station at sa paligid nito. Route target na masimulan ang retrofitting o yung pagpapatibay ng Guadalupe Bridge sa huling bahagi ng 2025 at 2024 o sa unang bahagi ng taong 2025.
Ruth. Gerard, pero yung sinasabi mo pag nagsimula na nga yung retrofitting ng Guadalupe Bridge, wala namang magiging total closure doon sa northbound at southbound lanes? Tama, Ruth, walang total closure kaya nga hinihintay nating matapos yung expansion ng EDSA dahil ito yung sinasabi nga na magiging alternate routes dyan sa EDSA. Pero gayon pa man, dahil meron pa ring road closure at siguradong dudulot ito ng traffic, ay ilalatag pa rin yung iba pang alternate routes. Ruth. Gerard, medyo posibleng magkasabay-sabay, no? Pero ano nga ba yung paliwanag bakit kailangan na i-retrofit yung Guadalupe Bridge? Ruth, alam mo, may sinabing pag-aaral ang Japan International Cooperation Agency o JICA na kailangan patibayin yung ilan sa mga tulay sa Metro Manila dahil kailangan natin paghandaan yung sinasabing the big one na isang malakas na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila. So bukod sa Guadalupe Bridge, sa ngayon ay ongoing na yung pagpapagawa ng Kamuning Bridge, yung southbound lane ng Kamuning Bridge, at gayon din yung Lambingan Bridge sa bandang Santa Ana at Mandaluyong, at itong Magallanes Interchange diyan din sa Makati. At kailangan na raw patibayin mga ito dahil sabi ni Yusek Cabral na isa ring engineer, kapag daw nagkakaroon ng mga malalakas na lindol, ang una raw tinatamaan ay ang mga tulay. Kaya raw kailangan masiguro natin na matibay ang ating mga tulay. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Aberya naman sa NAIA, 13 international flights ang na-delay matapos ma-stuck ang isang eroplano ng Cebu Pacific sa madamong bahagi ng runway ng NAIA Terminal 3. Ayon sa airline, hindi nag-ooperate o walang sakay ng mga pasahero at flight crew ang eroplano. Nililipat lang daw ito ng posisyon pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang maipit sa damuhan. Naalis na ang lumihis na aircraft mag-aalas 2 ngayong hapon. Nagkaroon ng ramp congestion kaya na-delay ang ilang flight. Humingi ng paumanhin ang Cebu Pacific sa abalang naidulot ng insidente. Good news sa mga kapatid dating motorista, may nakaamba namang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy, 1 peso and 15 centavos ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 90 centavos naman sa gasolina. Kapag maipatupad, ito na ang tatapos sa 4 na linggong sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Ayon sa DOE, nakaapekto sa presyo ng krudo ang mahinang inflation sa China, maging ang pagdami ng supply ng petrolyo sa Amerika. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Ngayong araw ang ika-8 anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration laban sa China. July 2016 ang ipawalang bisa ng korte sa The Hague, Netherlands, ang 9-dash claim ng China sa South China Sea, kung saan inaangkin nito ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patunay ang arbitral award ng commitment ng Pilipinas sa rule of law at mapayapang pagresolba ng mga alitan. Sa kabila raw yan ang mga kinakaharap nating aksyon mula sa China na maituturing na labag sa batas. Muli namang iginit ng China na hindi nito kinikilala ang para sa kanila'y illegal na desisyon ng korte. Ayon sa Beijing, sinisira lang nito ang international legal order at maritime governance. Pero ang ilang bansa, tulad ng Amerika, New Zealand at European Union, nakiisa naman sa pagunita ng anibersaryo ng Hague ruling. Panawagan nila, respetuhin ang desisyon ng korte. Sa ibang balita, nasunog kanina ang isang residential area sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela. Sumiklab ang apoy kaninang pasado 3:00 ng madaling araw. 2 bahay ang natupok. 6 na pamilya ang nawala ng tirahan. Isang residente naman ang nasugatan matapos magkapaso sa kamay. Tumagal ng 2 oras ang apoy bago naapula. Nagpaabot na ng modular tents at food packs ang mga opisyal ng barangay sa mga apektadong residente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sapul sa CCTV ang pambabasag ng isang lalaki sa bintana ng isang nakaparadang sasakyan sa Makati. Tinangay ng suspect ang power tools na nagkakahalaga ng hanggang 40,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
Huli mo kami. Pasado alas 10 ng gabi nitong Sabado nang makunan sa CCTV ang lalaking yan na tila may sinisilip sa loob ng isang nakaparadang closed van sa isang simbahan sa Makati. Maya-maya, nagubad siya ng t-shirt at ipinantaklob ito sa kanyang ulo. Pumwesto ang lalaki sa gilid ng closed van, saka sinimulang distrongkahin ang lock ng bintana gamit ang isang screwdriver. Sa isang punto ay ginamitan pa niya ng lighter ang lock para palambutin ito. Talagang gustong-gustong magnakaw. Ilang saglit lang, tuluyan ang nasira ng lalaki ang lock sa salamin ng bintana. Tinanggal niya ang salamin, saka pumasok sa loob ng closed van. Dalawang bag, full box. Nakunan pa sa CCTV ng barangay ang pagtangay ng kawatan sa ilang power tools na nasasakyan bago sumakay ng jeep. Hindi ko sure pero more or less baka nasa 30 to 40,000 mga ganun. Kasi medyo mamahalin din yung crocodile jack na ninakaw tsaka yung mga assorted na power tools. Kwento raw ng biktima sa barangay, pangalawang beses na raw nilooban ang sakyan nila at nakuha na ng tools. Iisa lang ang taong gumawa nito dahil sa nakita mga tattoo sa katawan ng lalaki. Yun at yun din nakikita namin yung tattoo niya. Meron po siyang tattoo dito sa right hand na dito siya kung flower. Tapos mas ngayon nakita namin yung tattoo nasa dibdib na mayroong butterfly. At pag nung inangat niya, kita dun sa puson niya, puson na merong tattoo din na tattoo. Tingin naman ng Makati Police, dayo at hindi residente sa lugar ang lalaki. Madali lang ding napunta ng sasakyan dahil mababa ang gate kung saan ito nakaparada. Patuloy pa rin po ang pulis sa paghahanap po dito po sa ating suspect, kung ano po mga kung saan siya posibleng pumunta at kung ito pong taong ito ay lumalakad mag-isa or may mga kasamang o grupo sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Binatilyo sa China sugatan matapos mahulog ng sumampa sa railing ng escalator. Australiano at 2 babaeng Pinay na magkakasamang namasyal sa Tagaytay natagpuang patay at nakagapos sa kanilang hotel room. At Michelle Gumabaw ng Creamline Cool Smashers nakakwentuhan ng News 5 tungkol sa kanyang pagsabak sa showbiz. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.